Mapagpalang umaga po mga magulang at mga kapatid. Narito po tayong muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang ating araw sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos upang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating paksa ngayong umaga ay pagtatagumpay sa bagyo ng buhay, Part 3. At ito ay matatagpuan po natin ang ating batayang talata sa Marcos chapter 4 verse 40. Ganito po ang sinasabi ng talata. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Sa sandaling tinanggap natin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon na tagapagligtas, kasama na natin siya. Hindi na niya tayo iiwan ni pababayaan man. Sa Mateo chapter 28 verse 20b ay pinangako ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." Ito rin ang iniiwan niyang pangako sa lahat ng mananampalataya sa ating panahon. Kung si Jesus ay nasa atin, mayroon ba tayong katatakutang anuman? Ang pananampalataya kay Jesus
ang tanging panlaban natin sa pagkatakot. Habang umuunlad ang kabihasnan, ay lalong nadaragdagan ang ating pagkatakot. Palala ng palala ang mga kalamidad. Parami ng parami ang lumalaganap na karamdaman. Paigting ng paigting ang tunggalian ng mga bansa. Paggrabe ng paggrabe ang mga krimen. Dahil dito, lalong umiilap ang kapanatagan at kapayapaan. Talagang wala tayong ibang mapanghahawakan kundi ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kinulang sa pananampalataya ang mga alagad kung kaya't sila'y natakot. Matatakot din tayo kung kukulangin ang ating pananampalataya sa harap ng mga bagyo ng buhay. Ang panlaban natin sa intensity 4 na bagyo ng buhay ay intensity 1 lamang ng pananampalataya. Wika ni Jesus sa Mateo chapter 17 verse 20b and 21, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Kung sa gabutil na mustasang pananampalataya ay magagawa nating palipati ng bundok sa kanyang kinalalagyan. Gaanong pananampalataya lamang ang kailangan natin upang mapagtagumpayan ang mga bagyo ng buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob ninyo sa umagang ito upang kami po ay makapagbulay-bulay ng iyong mga salita. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pananampalataya na ipinagkaloob ninyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil hindi nyo kami iniiwan ni pinababayaan man. Panginoon, sa umagang ito ay dalangin po namin ang aming mga kapatid na papasok sa kanilang mga work, Panginoon, at patnubayan mo po sila at ingatan sa kanilang pagpasok po, Panginoon. Ganun din po ay dinadalangin ko din po, Panginoon, ang mga mag-aaral, ang mga batang papasok sa paaralan, Panginoon. Pangunahan mo po sila at gabayan, ingatan mo po ang kanilang pagpasok. Gayon din po, Panginoon, yung mga maiiwan po sa tahanan, Panginoon, yung pong kanilang mga gagawin, Panginoon, ay patnubayan mo po sila. Dalangin ko din po, Panginoon, ang aming mga kapatid na nakararanas po ng mga sakit, karamdaman, Panginoon. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Mapagpagaling mo pong kamay, Panginoon. Sa iyo po namin ipinauubaya po, Panginoon, ang maghapon pong ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayon sa pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. A friendly reminder to all of us po, be Christ-like in your workplace today. God bless us all na hanggang sa muli po.